Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-usapan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte na question nitong si Senator Risa Hontiveros sa Senado tungkol dito sa confidential fund, no? At sinagot naman ito ni Vice President Inday Sara Duterte at inexplain niya bakit mahalaga itong confidential fund as the Office of the Vice President. At alam nyo naman, ito sa social media, trending itong confidential fund sa Office of the Vice President. Yung mga pinklawan, yung mga haters ni VP Sara, at ilan dito sa mga oposisyon, medyo question itong confidential fund ni VP Sara. Alam nyo naman na baka raw kurakutin yung pera kasi malaki yung confidential fund. At the same time, binatikos itong si VP Sara tungkol dito sa confidential fund. Okay? Sa mga opposition, na supporters ng mga opposition, no? Mga pinklawan, mga dilawan dyan. So, lahat yan in-explain ni VP Sara kung bakit. Okay? At ito yung ating pag-usapan ngayon. Magre-react tayo dito sa mga question nila kay VP Sara at yung sagot naman ni Vice Presidente natin. Okay? Yan ang pag-usapan natin ngayon. At pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you. So una is ipapakita ko yung video na binalita ng UNTV tungkol nga dito sa pagtanong nila kay Vice President Inday Sara Duterte sa Senado tungkol dito sa confidential fund at tayo ay magre-react dito. Okay? So i-play natin itong video at mag-react tayo. Play. Minority senators grilled the Office of the Vice President as the subcommittee of the Senate Committee on Finance tackled its proposed 2.8 billion peso budget for 2024. Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros questions the 500 million peso proposed confidential fund by the OVP, despite the presence of security agencies that do intelligence and surveillance work. The opposition senator takes note that the requested confidential funds of the OVP is higher than the proposed confidential funds of the Department of National Defense and the National Intelligence Coordinating Agency, or NICA. Vice President Sara Duterte defends the budget, saying that they use confidential funds for all of their programs, including responding to complaints. Yung million trees, yung pagbabago, advocacy, libreng sakay, the permanent office, the VP's museum, and the omnibus law or charter, bawat isa sa mga ito gagastusan ng confidential funds ng opisina nyo? Yes. Mainly, the confidential funds, as I said, is for the safe, secure, and successful implementations of the programs, projects, and activities and engagements of the Office of the Vice President. The Vice President also cites her work as co-vice chairperson of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, or NTF-LCAC. Despite this, VP Duterte says they defer to the decision of Congress whether or not to grant the requested budget. Iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno in the same way na yung mga civilian agencies ng gobyerno, whether OVP itself or kahit DepEd, ay kumbaga shop nila yung kanilang mandates at yung kanilang expertise. We can only propose, but we are not insisting. We can live without confidential funds. But of course, our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds in monitoring the safe, secure, and successful implementations of the programs, projects, and activities of the Office of the Vice President. Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel also questions the 221 million pesos requested by the OVP from the Office of the... Isa pa tong si
Coco Pimentel na alam naman natin galit ito kay former President Duterte. President's contingency fund in 2022. Pimentel notes that there was no line item in the 2022 national budget for the OVP's confidential funds. VP Duterte confirms they made the request, but defers to the Department of Budget and Management that approved the request to explain it in detail. The OVP also confirms that a total of 433 personnel were assigned to the Vice Presidential Security and Protection Group, or VPSPG. The office explains the group was formed in 2022 to provide security to the incumbent and future vice presidents. But VP Duterte clarifies the VPSPG consists of members of the police and the military, and no money is being spent by the OVP for their salaries. Is there an explanation for such a large number, as has been criticized in both the media as well as Congress? The determination on the number and deployment of VPSPG personnel is largely dependent on the assessment of the AFP and the PNP. The Senate panel approves the budget of the OVP after over an hour and a half long deliberation. Jorlene Delgado, UNTV. At the end, sa kanilang tanong, inapprove. So yan ang mahalaga, inapprove ang budget. So ang ating i-react ngayon is itong sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Itong sabi ni Vice President Inday Sara na itong confidential fund is for the safety, security, and for successful implementation for the programs, project activities, and the engagement of the Office of the Vice President. Kaya nga, nag-propose sila dyan sa gobyerno itong confidential fund. Okay? Kaya lahat ng mga programa, mga proyekto at itong mga activities ng Office of the Vice President gagamitin itong confidential fund. Okay? Which is, kaya nga may tinatawag na confidential fund at hindi masama na magpro-propose ka ng confidential fund. Okay? Yan kasi ang mga mindset ng mga pinklawan dyan mga dilawan dyan na bakit kinalan pa ng confidential fund, ano ang gagawin, duda kasi sila dito kay Vice Presidente. No? Para bang inakusahan nila na hindi pa nga naibigay yung budget, parang sinabi nila na kukurakutin na yan ni VP Sara. Na hindi pa nga yan naibigay. Nag-propose pa nga nag-propose pa. Iba yung humingi ka na at nandyan na yung pera at yung nag-propose ka pa. Di ba? So, advance kasi mag-isip sila yung mga keyboard warriors na laging nagko-comment, nagbabatikos dito kay VP Sara, yan ang kanilang batikos kay VP Sara. Anong gagawin dito sa confidential fund na hindi nga nila alam kung ano ang ibig sabihin ng confidential fund. Di ba? So, ang Vice Presidente natin has the right to propose budgets, not only confidential fund, but ang budget sa kanyang pinagtrabahuan is the Department of Education. Pwede rin siyang hihingi dyan. Basta may exact na mga detalye ko saan gagamitin itong mga pera na ito. At yan ang kinagawa ngayon ni VP Sara. Okay? Sinasagot niya ang mga tanong ng mga senador kung bakit kailangan mo ng confidential fund. Okay? So walang masama dyan. So sabi pa nga dito ni Vice President Inday Sara Duterte, no? Ginamit ang confidential fund ay ginamit ito sa lahat ng programs, also responding to complaints. Okay? So kung merong mga reklamo, isa ito na itong confidential fund, magagamit rin ito. Okay? I-explain ko mamaya itong confidential fund ha. So sabi ni VP Sara, we can only propose but we are not insisting. Yan ang sabi niya ha. Hindi ibig sabihin nagpro-propose ka pa, atat na atat ka
na i-approve yung budget. Yan ang ibig sabihin ni VP Sara dyan. Okay? Nag-propose siya. Pero kung ayaw niyong ibigay yung confidential fund na yan, we can live without it. Yan ang sabi ni VP Sara. We can live without confidential fund. Pero, of course, our work will be much easier if we have a flexibility of confidential funds of the safe, secure, and the successful implementations of the programs, projects, and activities of Office of the Vice President. So, anong ibig sabihin ni VP Sara dito? Yung pag-propose nila ng budget sa confidential fund, malaki-laki rin yun, di ba? Oh, sabi ni Vice President, kung hindi nyo ibigay yung confidential fund sa amin, okay lang. We can live without it. Pero, if meron yung confidential fund, mas magagamit nila yan for safer, no? Para safe ang kanilang trabaho at secure. Oh. Kasi noon raw, yan ang ribatal ng mga haters ni VP Sara Panahon raw ni Vice President Leni Robredo, hindi raw humingi ng confidential fund. Oh, ibahin mo itong si VP Sara. Kasi noon, kay Leni Robredo, hindi siya binigyan ng kumbaga, hindi siya binigyan kung saan itong si VP Sara ngayon, ibinigyan ito ng task ni Presidente Bongbong Marcos na maging DepEd Secretary at advisor dito sa NTF-ELCA. Noong si former President Duterte, lagi namang nasa oposisyon itong si Leni Robredo, hindi siya binigyan ng ahensya sa gobyerno. Oh. May kanya siyang sariling halos nga hindi siya bigyan ng budget ng gobyerno at that time Kasi lagi lang siyang nag-uupo sa gobyernong Duterte noon. Oh. So, kaya nga hindi siya binigyan ng confidential fund at that time. Kasi walang programa. Walang masyadong programa si Leni Robredo. But itong si VP Sara ngayon, marami siyang proyekto, marami siyang activities, marami siyang mga anong tawag doon? Programs. Okay? Programs, projects, and activities na gagamitin itong confidential fund for their security purposes. Oh, ito yung ano ba yan confidential fund? Bakit magagamit yan na? Okay. Example, yung ating Vice Presidente, umiikot yan sa buong bansang Pilipinas. Luzon, Visayas, at Mindanao. Oh, itong mga confidential fund na ito yung gagamitin nila transportation, kung pupunta sila sa isang lugar, pupunta sila doon at i-secure nila yung area, gagamitin ito sa mga transportation ng kanyang mga intelligence na poprotekta dito sa Presidente, Vice Presidente, yes. Considering baka nakalimutan nyo, second highest ranking official itong si Vice President Inday Sara Duterte. You have to protect your Vice President. Di ba? Yan kasi ang hindi ninyo inisip. Ang inisip ninyo, kurakot, ganun, ganyan. Ibahin nyo itong mga Duterte, hindi ito kurakot. Hindi lang kay Office of the Vice President, security ng lahat ng mga tauhan niya sa opisina nga ng Vice Presidente. Kaya malaki rin yan. Buhay ang nakataya sa kanila. O kung pupunta sila sa mga lugar, sa bundok, kasi she is the Department of Education Secretary, hindi man yan tututok only sa mga lugar na kagaya ng mga cities. Pupunta rin yan sa bundok. VP Sara is iniikot niya ang buong Pilipinas, pati bundok, kung ano ang kalagayan doon sa edukasyon ng mga estudyante natin. At doon, sa bundok na yan, napipiligro ang kanilang buhay. Merong mga
liblib na lugar dyan na mahirap ng puntahan. Di ba? O, na maghi-helicopter na yung presidente. O ayan, that's including the confidential fund. Okay? Gagamit sila ng mga chopper. Kung ano ba yung gagamitin nila para sa vice presidente. Hindi naman ako expert ako dyan kung anong gagamitin ng mga confidential fund nga. Di ba? So, ito yung mga hindi naintindihan ng mga ngak-ngak lang na ngak-ngak dito sa social media na agad nila hinuhusgahan itong si VP Sara sa confidential fund na yan. Okay? I hope you understand my explanation about this one. Kasi, direkta kayong mag-akusa sa ating vice presidente. Hindi nga. Sige nga, kayong mga haters ni VP Sara, sabihin nyo nga kung saang banda nangungurakot itong ating vice presidente. Mahirap yung mag-akusa. You have to prove it. Okay? I-prove mo yan kung saang banda siya nangungurakot. I-prove mo yan na hindi pa nga niya nahawakan yung pera sa confidential fund, parang hinuhusgahan nyo na. Di ba? So, yun lang. Kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito. Ano ang masasabi nyo sa confidential fund ni VP Sara na binabati ko siya dito sa mga kakamping na ito, ng mga dilawan. Okay? At maganda naman yung usapan ni Senator Risa Hontiveros. Tanong, sumagot rin si VP Sara in a peaceful way. At the end, yung budget ng isa ay na-approve naman. Okay? So, pag-usapan natin ito sa comment section. Okay? Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? See you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.